Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Lunes, Mayo 5, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga headline. Police Regional Office 6 suportado ang kampanya sang PNP kontra fake news. Provincial Joint Security Control Center naghiwat sa Final Command Conference bilang pagpanghanda sa May 12 election. Sobra sa kalibo ka inmates magaboto sa naghihilapit nga eleksyon sa BGMP Iloilo City. Kapitolyo maghatag cash incentive sa mga pinakamaayo nga police station sa probinsya. DSWD Field Office 6 kag NIR pagbaton sa water treatment facility gikan sa Central Office. Top 3 most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa banwa sang Sibalom sa Antique. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Focus ang pagsuporta sa Police Regional Office 6 sa kampanya sa Philippine National Police kontra fake news sa katuyuan sa PNP nga tapnaon ng fake news sa pungsod. Isa ka consultative forum kag launching sang Joint Anti-Fake News Action ang ginhiwat sa Camp Crame. Kintagaan ni Tulupangod di Presidential Communication Office Secretary J. Ruiz nga isa sa mga resource person sa forum ang importansya sa pagtumod sa kinalain nga misinformation sa kamaturan. Sa pagtapna sang fake news nagapati ang PNP nga dapat magpuligay ang tanan nga sektor sang komunidad. Virtually nagupod ba sa kapulisan ang PRO6 kagang Iloilo Police and Defense Press Corps sa aktibidad nga nagpahayag sa ila commitment sa katuyuan sa PNP nga maduso ang transparency kag accountability sa mga impormasyon nga nagagagwa sa publiko. Radyo Pilipinas News. Naghiwag sa final conference ang Provincial Joint Security Control Center ang ginatapuan sa nagkalain-lain nga security agencies. Halin sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kag Philippine Coast Guard, kaupod ang Commission on Election nagpreparahan pa ang naghihilapit nga piniliay. Nagupod sa Sinapol ang Mosanday City Comelec Election Officer Attorney Pinky Tentativa, Comelec Province Election Officer Attorney Rainier Laison, kag iban pa nga election stakeholders gikan sa energy sector. Lakip sa mga nagtambong ang mga tiglawas sang Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, More Power, kag National Grid Corporation nga nagpasiguro sang tayuyon nga supply sang kuryente sa adlaw sang piniliay. Sa command conference ginplastar man ang deployment plans sang security personnel kag final security plan kag contingency measure. Radyo Pilipinas News. Para sa Bill 45 ka mga inmates ang kwalipikado nga makaboto sa naghihilapit nga May 12, 2025 national and local election sa siyudad sang Iloilo. Ginpahayag ni Jail Officer 1, Jeros Labrador Community Relations Officer sa Iloilo City District Jail, Male Dormitory. Handa na sila sa pagpatigayon sa eleksyon sa diin magaboto ang ilang mga inmates. Nakigsapol na ang BJMP kag Comelec sa kung paano ipatuman ang pagboto sa diin yara kay Labrador
Suno kay Labrador mayara sing voters briefing kay pagproseso sang boto sa adlaw bago ang May 12 elections. Pagatudloan ng mga priso sang gusto nga pagmarka sa balota kag sa numero sang kandidato nga ila botohon. Ginpahayag man sa BJMP nga bukas ang compound sa mga kandidato nga luyag mga kampanya sa Bureau of Jail and Management Compound santo sa mga pagsulundan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ihatag sa gas incentives ang Iloilo Provincial Capital sa pinaka-epektibo nga city kag municipal police station sa probinsya bilang kabahin sang bag-o nga programa nga nagatuyo nga mapabakod ang serbisyo sa seguridad sa publiko. Ini matapos formal nga maaprubahan ang provincial ordinance nga nagatukod sang search for the most outstanding city municipal stations in the province of Iloilo nga may tinutuyo nga tagaan pagkilala ang mga police station sa probinsya nga nagapakita sang pinakamaayong nga performance sa pagpatuman sang layi. Basihan sa pagpili sa madaog sa performance sa crime prevention, functionality, coordination, kag innovation sa public safety operations. Ang mga magadaog sa kada kategorya sa city kag first class municipalities, category B, second to fourth class municipalities makaangkon sang cash prizes na 250,000 pesos para sa kampiyon, 200 pesos para sa first runner-up kag 150,000 pesos naman sa second runner-up. Ang Iloilo Provincial Government magapain sang 1.5 million pesos kada tuig para sa programa gikan sa Peace and Order Program sang Office of the Governor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 sa NIR nagbaton sang water treatment facility gikan sa Central Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Sa tinutuyo nga pasangkarumpang disaster response efforts sa mga lugar nga apektado sa paglupok sa bulkang Annaon, nagpadala sa water treatment facility ang DSWD Central Office sa DSWD Field Office 6 kag Negros Island Region sang Damlaglang. Ang bago nga water treatment yung turnover sa La Carlota City Evacuation Center sa pagpanguna sa Disaster Response Management Division. Kung madumduman, una na nga nagbaton ang regional office ang water tanker halin man sa central office. Gimpayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa DRMP sa Region 6, nga ang treatment facility ga-deploy kaupod ang water tanker nga magadala sa madamo nga tubig sa evacuation center sa kung lugar nga apektado sa water shortages. Samtang kasunod sa pag-turnover, giniwan ang inspeksyon sa water tanker sa pagpanguna sa Regional Incident Management Team, La Carlota City Local Government Unit Engineering Mechanic, City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Tag Water, Sanitation and Hygiene Wash Team sa Department of Health. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago nga hepe sa Department of Western Visayas magapungko na sa pwesto. Subong adlaw, Mayo 5. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. May bago na nga liderato sa Department of Education Western Visayas. Formal na nga gin-install si Dr. Cristito Eco sa SO3 bilang bago nga OIC Regional Director sa Department of Education Region 6. Ini sa tapos nga gin-appoint naman bilang Regional Director si Dr. Ramir Oitico sa Negros Island Region. Si DepEd NCR Regional Director kag Concurrent Officer in Charge sa Office of the Assistant Secretary for Operations, Director Jocelyn Andaya, ang nanguna sa installation sa mga matag-as ng opisyal sa DepEd Region 6 kag Negros Island Region. Sa Mayo 5, opisyal nga masugod ang mga opisyales sa ila bag-o nga mga katungdanan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa operation sa PDEA Region 6 ang isa ka modernized jeepney driver sa nagluntad nga bypass operation naging kasa sa barangay Ungka, Haro. Ang subject ang nadakpan, naging kilala kay James Havillana o Conil James Havillana, 47 anyos, sa barangay Sindikway, Lapos. Nagapanginwala naman ang subject na nagagamit ini isang illegal nga droga kag nagabaligya. Nakuha sa posisyon sang suspect ang 8 ka mga plastic sachet sa ginapatian suspected shabu kag bypass money nga nagabalor 14,000 pesos. Yara sa 168,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nadakpan o kung na nakumpiskar sa subject nga yara sa PDEA 6 Regional Target List. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Be adaptive to the new technology and keep pace with the development of technology. Ini ang mensahe sa bagong Farmer Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas para sa mga mangunguma kag managpangisda sa Region 6. Ginpahayag ni Engineer Buen Mondihar, Farmer Regional Executive Director sa usapang agrikultura. Madamo sa mga teknolohiya nga ginapakilala ang ahensya kung mabuligan ang mga mangunguma kag managpangisda kag kinahanglan lang adaptive kag usaron ang ini nga mga teknolohiya dito pa siguro nga mapaayo ang ilang produksyon. Panugyan pa sa bagong appoint ng Farmer Regional Executive Director na madamo man sa mga pagpanghangkat sa pagpanguma o pagpangisda, importante nga hindi madulaan sa paglaom. Mangod nga ang Department of Agriculture nagaobragid sa mga tikang agud masolusyonan ang mga problema. Bilang bagong Farmer Regional Executive Director, ginpayag ni Mondihar nga plano niya nga libuton ang bilog nga rehiyon. Agad pamatian ang mga mangunguma sa ilang mga concern kag dalon ang pila ka mga representative sa ahensya sa gobyerno kapareho sa National Food Authority, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Coconut Authority, kag iban pa para magsabat sa mga palamangkutanon sang mga mangunguma sa rehiyon. Radyo Pilipinas News. Nagakman sa Sibalo Municipal Police Station ang top 3 most wanted person sa Western Visayas sa barangay Pisanan, Sibalom, Antique. Ang suspect ng ginpilala kay alias Peter, 61 anyos, kay residente sa barangay Bontol, Sibalom. Frustrated murder ang kaso sini. Kaupod sa Sibalom Municipal Police Station ang operasyon sa Antique Provincial Intelligence Unit, Criminal Investigation and Detection Group Antique, kay First Antique Provincial Mobile Force Company. Radyo Pilipinas News. Nagsiwa sa coordinating activity ang Environment and Natural Resources Office Antique kadungan sa pagtakop sang selebrasyon sang Cave Month. Ginpadulungan sang opisina sa ang Igbaklag Cave kag Panalsalan Cave sa Banwas ang San Remigio para sa aktibidad. Mayara sang tree planting activity nga ginhiwat, information caravan sa mga pumuluyo, naangot sa husto nga pagpangapin sa mga dunang manggad, lakip na sa mga kuweba nga suno sa opisina may dako nga bulig sa pagpasanyog sang turismo sa probinsya sang Antique. Radyo Pilipinas News. Nagpatong sa pasidungog kag padya gikan sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga regional winners sa 2024 Young Farmers Challenge Startup Open category. Ito ka mga awardees na nagpangibabaw sa production processing kag digital agriculture categories. Gintagaan 150,000 pesos nga premyo bilang dugang nga kapital sa pagpasanyog sang ila agri-negosyo. Sa production category nagpangibabaw ang Scentless Vineyard ni Marjan Morales sa San Dionisio, Iloilo. Agrimix Farm ni Mike Angelo Fernandez ng Bilisan Antique kagang LV Cacao Farm ni Christine Viola Gonzalez sang Lambunaw, Iloilo. Sa food processing category ng ibabaw ang JL's Agri Products Manufacturing ni Roel J. Kauyunan sang Pasig City, Iloilo kag Veggie Bite Snack ni Matt Noele Julieza sa San Jose, Antique. Non-food processing category na ba ng ibabaw ang Eco Sheets nanday Cedric Igiron kay Jenny Salmingo sang Buruanga, Aklan. Samtang sa digital agriculture category naman ng ibabaw ang Real Time Tech nanday Eric Joshua Castor, Melvin Mark Grandia, Hart Andrew Okiana, Riz Ryan Himay kag Jan Arlo Magbanwa sa TUP Visayas and Negros Occidental. Ang mga regional winners, una na nga nagbaton sang 80,000 pesos nga premyo sa provincial level kag magatig lawas ang rehiyon sa national level kag may tsansa nga makapauli sang dugang nga 300,000 pesos. Naibaluan nga katuyuan sang YFC nga mainganyo ang mga pamatanon nga mag-explore sa mga oportunidad sa agri-negosyo kag agrikultura. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, isa sa mga vision sang bagong ginapoint nga Farmer Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas nga obrahon nga produktibo ang mga unproductive o kung wala ginausar nga duta sa rehiyon. Ginpahayag ni Engineer Buen Mondihar, Farmer Regional Executive Director sa usapang agrikultura. Ang isa kadako nga problema nga ginapangatubang sa karon ang manubo ka produksyon. Gani luyag niya nga mangin produktibo ang mga idle lands sa rehiyon. Isa sa mga tikang agud masuguran ini nga vision ang pagpartner sa DA Western Visayas sa West Visayas State University Lambunaw Campus kung sa diin tamnan ang 5 ka hektarya nga duta sa universidad nga kinadumala sa mga estudyante nga nagakuha sa agriculture course. Ang DA Western Visayas ang maghatag sang seedlings, fertilizer kag iban pa.
Pinta suno kay Engineer Mondihar nga iniingatikang agod pa kay balo ang mga estudyante sang mechanics sa agriculture kag matunduan sila sang pagnegosyo. Ang mapatubas nga produkto ang pagabaklo naman sang Panay Organization for Progressive Agriculture o POPA kag ang income ighatag sa universidad kag usaron sa pag-expand sang programa. Ginpahayag man ni Mondihar nga maga-partner ang DA sa Iloilo Provincial Government agod magtanom sang fruit-bearing trees sa mga idle lands. Pinaagi sini mangin produktibo ang mga lupa kag mapahagan-hagan ng impact sa climate change. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dosentro sa partner beneficiaries sang Project Lawa kag binhi sa Dao Capiz ginpaidalom sa training session. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bilang kabahin sa 11 nga stage ang pagpatuman sa Cash for Training Program, ginpaidalam sa training ang 200 ka partner beneficiary sa Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi gikan sa Dao Capiz. Sa 3 ka adlaw nga session, ginpadpad ang natuloy sa mandato kag mga programa sa DSWD, particular ang Disaster Risk Reduction Initiatives kag ang Project Lawa kag binhi, nakitman ang climate change adaptation, construction kag rehabilitasyon sa small farm reservoir, mental health awareness, fire prevention kag iban pa. Pagkatapos ng training session, mag-uumpisa na ang partner beneficiary sa Cash for Work. Ang Project Lawa kag binhi isa nga Cash for Training kag Cash for Work nga nagatuyo pa sa karon ng adaptive capacity sa mga pamilya nga vulnerable sa socio-environmental risk kag mapahagan-hagan ang kakulang sa pagkaon kag kakulang sa tubig nga resulta sang El Niño phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa masobra 195,000 na nabalag nga tourist arrival sa Boracay Island sa bulan sang Abril. Suno sa Malay Boracay Tourism Office yara sa kabilugan nga 195,487 na mga turista nga nagbakasyon sa isla, masobra 163,000 diri domestic, samtang 30,000 plus naman ang foreigner. Naibaluan nga madamo nga aktibidad sa Boracay Island ang ginhiwat sa bulan sang Abril. May mga nagbakasyon sa isla bangod sang long weekend sang Semana Santa kag ang Love Boracay nga ginhiwat naman sa nagbigad nga Abril 25. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Paghahala sa mga local athletes kang ang badminton coach gikan sa Japan sandig sa anunsyo sa Iloilo Provincial Government. Ini sa tapos nga maprobahan ang request ng Iloilo Sports Development and Management Office o kon ISDMO sa Japan International Cooperation Agency o kon JICA. Sandig sa agreement ang JICA ang mag-aabaga sang tululugan sang coach sa sulod sang 2 ka tuig. Suno kay Lara Javier, JICA representative, magasugod sila sa pagproseso sa mga kinahanglan agud mabuksan ang mga slot para sa mga Japanese coaches nga luyag mag-apply sang Philippine Badminton Training Camp. Samtang pananglit nga ma-deploy, magahiwat naman sang intensive training programs sa mga atleta kag local coaches ang Japan o kon Japanese coach. Katuyan sini nga mapataas ang kalidad sa paghampang sang badminton sa probinsya sang Iloilo kag ang mahanas ang talento sa mga Ilonggo nga may ikasarang sa paindis-indis sa mataas nga level. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:21 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sang Lunes, Mayo 5, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, like, follow ang aton sini nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako na gid lamang inyong alagad ang inyong tagbalita kada aga Junior Baklay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.